Hi guys! Welcome back to my YouTube channel and welcome back dito sa ating Facebook page. At ngayon meron na naman tayong panibagong updates. Pero syempre bago yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to like, share, and subscribe. At hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. At ngayon pag-usapan natin to dahil meron nga pong isang balita na kung saan itong si Mayor Jose Manalo nga ay nakakatanggap po ng kabi-kabila ang offer. Pero alam nyo po, ang maganda po sa sinabi ni Jose is ayaw niya pong isacrifice yung kanya pong yung kanyang career o yung kanya pong appear or pagiging host po sa EAT dun po sa napakagandang offer sa kanya. Kasi nga po dahil po sa kasikatan nga nitong si Mayor Jose Manalo, kung saan sabi po ng ilan sa mga showbiz news online, napak nga ang pagka-mayor ng EAT ng TV5. Ang tanong po sa kanya, or parang kinukulit po itong si Mayor Jose Manalo na tumakbo sa susunod na eleksyon. Sabi po ng ilang sa social media platform, sabi dyan, may bentang-benta ngayon ang paandar ng Veterans TV host, comedian na si Jose Manalo sa noontime show nilang EAT sa TV5 bilang si Mayor Jose. In fairness, talagang bukang bibig na ngayon ng mga manonood at mga netizen ang bansag sa partner ni Wally Bayola sa kanilang Sugod Bahay Kapatid segment as Mayor Jose. So, yun po yung kanyang, yun yung bansag sa kanya eh. Yun yung, kumbaga parang hanggang ngayon, doon pa rin po siya nakikilala. Mas lalo siyang nakikilala doon po sa kanyang karakter. Pinaniniwala ang pangtapat ito ng EAT kay dating Manila Mayor Isko Moreno na isa naman sa mga host ngayon ng longest running noontime program sa bansa ang Eat Bulaga ng GMA7. Lagi po nilang sinasabi na kaya daw di umano ginawa ni Jose Manalo yung kanyang karakter na mayor dahil parang sinasabi nila na pangtapat daw ito kay dating mayor ng Maynila na si Mr. Isko Moreno. Pero para po lang ipaunawa sa ating lahat na yung kanya pong karakter ng pagiging mayor, aksidente lang yan. Kumbaga wala sa plano. Kung matatandaan po ninyo, meron silang isang segment po sa Eat Bulaga or EAT, Sugod Bahay Mga Kapatid. Natatandaan ko pa na itong si Jose Manalo po at ang kanyang mga kasamahan sa Sugod Bahay ay sumugod sa isang lugar dito po sa Gagalangin. Kung saan yung lugar na yon, yung pinuntahan nilang bahay, wala po silang kuryente. Parang nakikabit lang sila sa poste. And then, syempre, bilang mga kung ano natin siya, kung i-connect natin siya sa legality, bawal talaga yon. Possible na talagang pag nahuli sila ng Meralco, tanggal, tapos pag alis ng Meralco, balik. Ganon yung nangyayari sa kanila. Kaya naman sabi po nitong nanawagan po itong si Tito Sen at saka si Jose Manalo sa kanila pong mayor ng Maynila na dapat daw pagtuunan ng pansin yung problema na yon. So, doon po lumabas yung character. Sabi nga ni Tito Sen na ba't ikaw na lang ang maging, parang ikaw mayor, parang ganun, tumakbo ka kayang mayor, ganon. Doon po nagsimula yung character na yon, kasi lagi nilang sinasabi o ini-inculcate sa tao na kaya ginawa ni Jose Manalo yung character niya bilang mayor dahil pinantatapat kay Yorme, which is maling-mali yung statement na yun eh, dahil kung tutuusin po is hindi naman kailangan tapatan ni Jose yan dahil kung tutuusin sila po ang tumatapat, 'di ba? Kumbaga parang hindi mo kailangan na kalabanin, 'di ba? Hindi kailangan, kumbaga parang hindi kailangan matrete ni Jose Manalo kay Yorme dahil unang-una kung tutuusin, si Jose po talaga ang hanap ng tao. Sabi niya, baka raw naghahanda na si Jose sa kanyang pagtagpo or sa pagpasok sa politika. Kaya naman nagsisimula na siyang magpakilala bilang mayor sa pamamagitan ng segment nila sa EAT. Ito po yung bagay na kinorek
nitong si Mr. Jose Manalo. Kasi nang iniisip ng marami na kaya daw itong si Jose ay parang talagang binagalingan niya yung kanyang karakter bilang mayor dahil tatakbo daw ito bilang mayor, which is maling-mali. Diba? Sa pakikipagtsika natin sa veteran comedian sa nakaraang MediaCon ng bago nilang show na ni Wally sa TV5, Wow Mali, Doble Tama, natanong siya tungkol sa issue ng politika. At derechahan namang inamin ni Jose na maraming humihikayat sa kanya. Ito po yung statement niya. Maraming humihikayat sa kanya na sumabak na rin sa politika kung saan iba't ibang posisyon sa gobyerno ang inaalok sa kanya. Yun po yung tahasang pag-amin ni Mayor Jose Manalo or ni Jose Manalo na talagang prior to that character, meron ng mga offer. Kaso nga lang siya mismo ang tumatanggi. Sabi niya, yung tatakbo sa politika, hindi po mangyayari. Ito po yung sagot niya ha. Ang paglilinaw ng komedyante at original Daver Cats. Pag-amin pa ng TV host comedian, marami talagang nag-aalok sa kanya na tumakbo sa iba't ibang posisyon sa gobyerno. Pero, palagi niyang tinatanggihan ang mga ito. Maraming nag-offer dati, konsehal, merong vice mayor, pero wala talaga. Hindi ko linya mahirap sabi niya. Kailangan yung pinag-aralan mo, mataas. Kailangan, alam mo lahat yung gagawin mo. Hindi yung upo ka na lang, hindi pwedeng mahirap, katwiran ni Jose. True. Dapat ganun ang mentalidad ng mga politicians sa tatakbo Bago ka tumakbo sa posisyon na gusto mo, make sure na meron kang gagawing maganda at maganda yung magiging adhikain mo. Hindi basta tatakbo ka lang dahil gusto mo magkaroon ng posisyon sa gobyerno. So, yun po ang sagot nitong si Jose Manalo patungkol dyan. Samantalang natanong din si Jose kung feeling ba niya ay nag-level up na ang kanyang showbiz career makaripas ang ilang dekada sa mundo ng telebisyon at pelikula. Mula nung ito ang sagot niya, mula nung nag-artista na ako hanggang ngayon, hindi ko pinakikiramdaman na lumevel up o nag-level up. Hindi never akong tumingin sa palakpak ng tao, sa sigawan ng tao, paliwanag ng komedyante. Ganun sinabi niya, diba? Kumbaga, nandyan siya, sinaserve niya lang kung ano yung purpose niya, and that is to make people happy. Diba? Yun talaga yung purpose niya Pero hindi niya hinahangad na palakpakan mo siya or whatever. Gusto niya lang talaga magpasaya ng tao. At the same time, huwag na tayo makipagplastikan. Kaya niya ginagawa yan para din po pang sustento sa kanyang pamilya. Bukod sa EAT ng TV5, napanood din si Jose at kasama si Wally sa ultimate prank show sa bansa na Wow Mali, Doble Tama. Tuwing 6:15 PM every Saturday with same day airing at 7 PM sa Buko Channel. So, umi-air na po yun ngayon. Talagang nag-trend po siya. Nung unang, yung premiere po nila, talagang inabangan ng maraming mga legit Daver Cats kasi kakaibang flavor po yung ipinapakita, lalo na sa tambalan po ni Wally at saka ni Jose. At sa ngayon, syempre po, bukod po dito, marami rin po nag-o-offer sa kanya sa TV, sa GMA7. So, alam nila yung potential Alam nila yung potential nitong si Mr. Jose Manalo. Pero syempre, nangingibabaw pa rin yung loyalty ni Mr. Jose Manalo na talagang dahil TV5 na po sila, mas pina-priority niya yung mga projects na ino-offer sa kanya ng TV5. Kaya naman, wag po nating isipin na si Jose ay nagpapaka-mayor or baga parang minamahal niya, ini-embrace na yung character niya as a mayor dahil tatakbo siya. Hindi po totoo yun. Fake news po yun. Siya na po mismo ang nagsabi na wala siyang balak tumakbo sa gobyerno. Kahit gaano pa kaganda ang posisyon na ino-offer sa kanya. At syempre ngayon, dahil po mahalaga ang inyong mga komento, no, at ang mga inyo pong sasabihin sa ating pong updates, kaya naman magsha-shoutout tayo dun po sa mga talagang laging umaabang sa mga updates natin araw-araw. Maraming salamat po sa inyo dahil talagang kung wala po kayo, wala po si Darren's Channel, ano. So, sabi po ng ilan sa mga komento natin, unahin natin si user. Sabi niya, wala kasi siyang pangalan dito sa YouTube. Sikat na talaga si Mayor Jose Manalo talaga. Ayan. So, sabi ni Carol Guevara, ayan, natuwa siya kasi nag-face reveal na po tayo. Thank you po, Ma'am si Carol. And legit Daver Cats Carol. Sabi pa ni Mr. Eduardo, maganda pala si Mama. Ba, thank you naman tayo dyan. Sabi ni King Conqueror, TBJ legit Daver Cats. And
LB Genco, tama ka, better not to endorse anybody. Kasi ngayon pong sikat na sikat po si Mayor Jose Manalo, marami pong nag-o-offer sa kanya na parang ikandidato sila neto ni Jose. Pero sabi ko nga, much better na wag na lang. Sabi po ni user again, hi, good afternoon. Sabi niya, matagal mo na akong subscriber. Take care. First time ko lang sa live stream mo. Ayan. Salamat po sa inyo pong mga komento. And then, for the last, si Miss Lipster Fernandez. Wow! Na mag-endorse kasi, wag na siya mag-endorse kasi sobrang pagod yan. May wow mali pa siya. True, diba? Mas okay na po yung kanyang ginagawa ngayon. Kaya naman, maraming salamat po kasi nag-e-effort po kayo. I-shoutout natin ang lahat ng mga kababayan natin from all over the world, sa mga kababayan natin sa ibang bansa, na lagi pong nag-aabang sa mga videos natin. Thank you so much. Salamat mga legit lover guys. And of course, kung di ka pa nakasubscribe sa channel na ito, please don't forget to like and subscribe. At i-follow nyo na rin ako sa aking Facebook page, Dareds TV. Makikita nyo rin po ako dyan. And at the same time, ay magkita-kita po tayo. Mag-comment po kayo sa comment section kung ano pong nais. Kung gusto nyo magpa-shoutout, why not? At kung ano po yung nais nyo sabihin. God bless everyone. See you on my next vlog.